Umamin na ang dating warden sa Davao Penal Farm na tumawag daw sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa pagpaslang sa 3 Chinese drug convict. Na-cite in contempt naman ng dating opisyal ng PCSO dahil sa pag-iwas sa mga tanong ng Quad Committee. Yan ang pampagising na balita ni Brian Basa. Humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Kinumpirma niya ang pahayag ng PDL na si Leopoldo Tan na tumawag sa kanya ang isang kaboses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa nangyaring pamamaslang sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Itinanggi ito noon ni Padilla. Napilitan lang daw siyang magsinungaling noon dahil sa takot sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Matatanda ang sinabi rin noon ni Padilla na si dating CIDG Central Visayas Officer at PCSO General Manager Royina Garma ang nag-utos sa kanya sa telepono na palampasin na lang niya ang mangyayaring operasyon sa kulungan. Pero pinasinungalingan niya ni Garma na dumalo rin sa pagdinig. Hindi raw nangyari ang ganitong pag-uusap. He lied on the first hearing. The second hearing, because he was detained, might be he realized that sa kanya lahat ang siyang may kasalanan. He need a fall guy. And it's easy to just blend on the facts presented during the first hearing, and it's easy to say he feared his life. In the same way that he said he feared his life because of you. Hindi po ako nakakatakot, Mr. Chair. Perception lang nila yun, pero hindi po ako nakakatakot. Para magkaalaman, nagmosyon ang isang mambabatas na hilingin sa National Telecommunications Commission o NTC na makuha sa mga telco ang records ng sinasabing phone calls noong 2016. Inamin naman ni Garma na karelasyon niya si SPO4 Arthur Narsolis. Si Narsolis ang nag-utos di umanong patayin ang 3 dayuhan. Matagal na siyang hindi sumisipot sa pagdinig at pinaaresto na ng Kamara. Na-question din ang 6 na beses na pag-alis sa bansa ni Garma ngayong taon. Katwiran niya, pinsan niya ang sponsor niya. Pero umatras siya sa hamong ipasilip ang kanyang bank accounts. Natanong din si Garma kung gaano siyang kalapit kay Digong. Matapos kasing magretiro bilang police colonel noong June 2019, na-appoint agad siya bilang general manager ng PCSO noong Hulyo ng parehong taon. Are you close to the President? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Okay. Nag-floating pa nga po ako during his time. Anong ma-floating during his time? Yes, Mr. Chair. 15 days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified, for all those qualified applicants. Okay. Ang dami po na qualified. Why you? Why you? For me, Mr. Chair, I don't feel close and spatial. Okay, now, Mr. you're lying. Chair. Dito na nagmosyon si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano na ipa-cite in contempt si Garma. I move to cite in contempt Ms. Garma for lying and evading questions. Napaluhan na lang si Garma dahil sa contempt order. Nakatakdang i-detain si Garma sa Kamara pagkatapos ng pagdinig ngayong gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.